Si Edmond Dantes ay isang batang mandaragat na may maliwanag na kinabukasan. Kakauwi pa lamang niya mula sa isang matagumpay na paglalayag at nakatakdang mapromote bilang kapitan. Higit sa lahat, siya ay ikakasal na sa babaeng mahal niya, si Mercedes. Tila perpekto ang kanyang buhay, ngunit ang kaligayahan ay madalas nagiging sanhi ng inggit. Tatlong lalaki ang lihim na napupuot kay Edmond. Si Danglars na naiinggit sa kanyang tagumpay. Si Fernan na lihim na nagmamahal kay Mercedes at nais siyang maagaw. At si Villefort, isang makapangyarihang piskal na natakot na ang inosenteng kaalaman ni Edmond ay maaaring sumira sa kanyang karera. Sa mismong araw ng kasal ni Edmond, siya ay pinaratangang traidor. Walang makatarungang paglilitis, ikinulong si Edmond sa pinakamadilim na bilangguan sa France, ang Chateau d'If, isang malamig na kuta sa gitna ng dagat. Litong-lito at pinagtaksilan, humingi siya ng katarungan, ngunit walang nakinig. Ang mga araw ay naging taon. Sa loob ng bilangguan, unti-unting nawala ang pag-asa ni Edmond. Kinwestiyon niya ang Diyos, ang kapalaran, at ang kahulugan ng hustisya. Hanggang isang araw, habang siya'y naghuhukay ng lagusan sa kawalan ng pag-asa, nakilala niya ang isa pang bilanggo, si Abe Faria, isang matanda ngunit napakatalinong lalaki. Si Faria ang naging guro, ama, at kaibigan ni Edmond. Tinuruan niya siya ng kasaysayan, agham, mga wika, at filosofiya. Higit sa lahat, ibinunyag niya ang katotohanan. Si Edmond ay ipinagkanilo. Bago mamatay, ibinunyag ni Abi Faria ang isang napakahalagang lihim, ang kinaroroonan ng isang napakalaking kayamanan na nakatago sa isla ng Monte Cristo. Nang pumanaw si Faria, gumawa si Edmond ng isang desperadong hakbang. Pumasok siya sa sako na para sa paglilibing ng matanda. Sa paniniwalang patay na siya, itinapon ng mga gwardiya ang sako sa dagat. Nakawala si Edmond Dantes. Matapos makaligtas sa mga alon, natagpuan niya ang kayamanan at naging napakayaman. Ngunit hindi na bumalik si Edmond bilang dating tao. Bumalik siya bilang isang bagong pagkatao. Siya ngayon ang konde ng Monte Cristo. Sa tulong ng yaman, kaalaman at walang hanggang pasensya, tahimik na pumasok ang konde sa mataas na lipunan ng Paris. Walang nakakilala sa kanya. Ang kanyang mga kaaway, na ngayoy makapangyari ang mga tao, ay malugod siyang tinanggap. Hindi alam kung sino siya sa katotohanan. Hinayaan ng konde na sirain ng kanilang sariling kasalanan ang kanyang mga kaaway. Si Danglars, na ngayoy isang sakim na bangkero, ay nawasak dahil sa labis na paghahangad sa pera. Si Fernand, isang pinarangalan na general, ay nabunyag bilang traidor at nawala ang kanyang dangal, pamilya at buhay. Si Villefort, ang hukom na nagbaon ng katotohanan, ay nabaliw sa bigat ng sarili niyang kasalanan. Perpekto ang paghihiganti ng konde, tahimik, planado at mapanira. Sa huli, hinarap siya ni Mercedes, ang babaeng minsang minahal ni Edmond. Nakilala niya si Edmond, hindi sa kanyang muka, kundi sa kanyang sakit. Sa pamamagitan niya, naunawaan ni Edmond ang isang nakakatakot na katotohanan. Siya ay naging katulad ng kanyang kinamuhian. Nilamon siya ng paghihigante. Napagtanto ni Edmond na walang sinumang tao ang may karapatang umasta bilang Diyos. Kaya pinili niyang tumigil. Pinatawad niya ang mga nagsisi. Ginantimpalaan niya ang mga nanatiling mabuti. At binitawan niya ang galit na matagal nang gumapos sa kanyang kaluluwa. Sa huli, iniwan ni Edmond Dantes ang kanyang nakaraan. Bago siya tuluyang umalis, iniwan niya ang kanyang huling mensahe. Mga salitang naglalaman ng kanyang pagdurusa, karunungan at pag-asa. Maghintay at umasa.